Guys, food vlog tayo. So, for dinner ngayong Wednesday night, gumawa ko ng noodles, no, mami. So, hiwa-hiwalay yung mga rekado. Kanya-kanya kang lagay ng rekado. Pero, yung sabaw nito, bumili ako ng buto-buto ng baka. No. Pinakuluan mo. Yeah, pinalambot ko. Ang sarap. Tapos siyempre, ang goal ko talaga makakain ng mushroom eh. Medyo nahihilig tayo sa mushroom eh. Lalo yung ganito. Ano? Bakit? Ba't ka nahihilig sa mushroom? Maasa. Maasa nagagaling ako. Sarap. Dapat makita nyo yung kinakain ko eh. Yeah. May egg. Sabi mo yung ingredients. Yeah, egg. Meron May akong chicken, leftover chicken. leftover na roasted chicken. Tapos nagpakulo ko ng baboy, tapos pinray ko para medyo crispy. So, dami overload eh. Oh. Tapos itlog na nilaga. Ano pa ba? Cabbage. Binlunch ko lang yung cabbage. Tapos, ano pa ba? Mushroom, carrots. Para may color, tsaka may crunchy part. And, yun lang ba isaw ko? Beef. Yung beef. Ngayon yung baka mismo. Nice, oh. Saka, lemon. Yung palasa Patis. natin, patis sa na may lemon. Ito yung patis. Saka onion leeks. Yeah. O nga pala, onion leeks. Yung ano, dito, yung kalamansi namin eh, nagbunga, 4 na piraso eh. Yun lang eh, wala na, hindi na uli hopefully magbunga next month. Yan, sarap. Wala, namiss ko yung ano eh, namiss ko yung gotong Batangas eh, sayang. Sobrang dami nga. Gotong Batangas guys, inuulam sa kanin. Isang bowl, busog ka na, no? Haba. Hindi na maubos. Dito, isang bowl, busog ka na. Mantalang pagkakain ka ng kanin at ulam, nakakailang balik ka. Ito, mabubusog ka kasi may sabaw eh. Perfect yung roasted chicken eh. Parang chicken mommy. May tira kaming roasted chicken. Nilabas ko sa rep, ininit ko lang, binake ko ng konti pang toppings. Kaya overload eh. Overload. Tapos pwede kang humingi ng sabaw. Unlimited. Limited yung sabaw eh. Malaki yung bandehado na pinapakulong ko ng baka eh. Dama. Akala ko konti lang yung noodles. Ang dami pala. Sabi sa'yo eh. Kala mo lang kasi hindi pa nag-expand kanina. Oo. So pwede pa ito kay JM. Yeah. Ang dami. Nakakaingit Pwede lang. pang Wala tayong kalamansi na pinuputok. Anong kailangan mo? Ito. Lalagyan ko lang ng asin. Kasi ito, may isa pa akong button mushroom naman to. Dalawang klaseng mushroom hinalo ko. Kukwento ko na bakit ako nahilig mag-mushroom. Kaya nga, nag-noodles ako eh. Para maluto ko yung mushroom na yan. Bakit? Y-Files. Dahil sa Naniniwala ka sa conspiracy. dahil napanood ko sa Y-Files eh, yung mushroom daw. May type of mushroom lang naman. Hindi ito. Pero ang mushroom has alam ko may nutrients tong mushroom. Siyempre. Nagpalaki nga daw ng brain ng mga caveman noong unang panahon. Yun ang theory. Tsaka iba yung lasa pag may mushroom. Umami. Ano yan? Yeah, iba yung lasa. May umami.
Umami o daddy? Umami. Hmm. Umami. Paano ako makakain na maayos nito? Si Gray, nakatanghod sa akin yung aso ko. Maasa. No dog sir, I'm eating. Go. Ayaw ko nakatanghod sa akin. Crispy yung cabbage. Ano cabbage crispy? O, Luto binlunch ko na, lang to. Talaga binantayan ko lang to. Eh. Una nga, bala kong ilagay ito ng diretso eh. Sabi niya, kailangan lutuin daw kahit paano. O, blanch lang. Ibig sabihin, sandali lang siya. Hindi pwede yung fresh. Yung carrots pwede. Carrots pwede kasi pinapapak yan. Ito na naman, may mushroom na naman tayo. Busog na ako. Take your time. AJ, oh. Dami na. Do you want more patis? Ito, baka. Makakuha tayo ng baka. Masarap yung sabaw na mainit. Ito, mahilig ka sa noodles eh. Di ba mahilig ka? Ba't ka mahilig sa noodles? Lahing inchik ka ba? Kasi, pampano daw yun ng ano, Sa American at lahat eh. Ayaw. gata. Madami na. Hindi ka naman nagpapadede eh. Hindi, pero na-realize ko nga eh, pag ibig sabihin yung kinakain mo pa iba-iba ng, ano yan, iba-ibang culture. Yung pagkain ng Chinese na ganito, na soup, complete meal siya. Di ba? Kasi nanonood tayo ng pansit na video. Ano ba yun? Nagpunta siya sa mga mamihan. Kahapon, ano Kaya kami, nag-crave tayo. Tapos na-feature doon yung yung mamon-look. Kinukwento ko sa misis ko, sabi ko hindi ako nasarapan. Mga oldest. Hindi ako nasarapan. Ewan ko ba't iba. May hinahanap ako doon eh, yung siomay na soup na sabi nga ni Jed eh, lasang medyas. Iba yung lasa talaga ako. Iba yung lasa, wala. Ordinaryong mami na lang. Hinahanap mo. Yun ang hinahanap ko, yung lasang medyas. Sa totoo lang. Wala. Kasi Hindi pa ako nakakain ng kaya lasang medyas. papati ko sa'yo. Kaso nga, wala na. At saka hindi ko rin alam anong nun. Paano mo nalasahan yung medyas? Lasang medyas. Paano yun? Nabili dyan eh, kaibigan ko eh. Lasang medyas daw yun eh. Meron siyang kakaibang lasa. Maniwala ka. Like ano? So last month, 2 months ago, nasa Pilipinas ako. Kumain kami sa Mamon Look. Kasama ko yung uncle ko. Like anong lasa? Uncle Henry. Meron siyang parang scent na Chinese eh. Parang ano? Baka yung ano lang yun, yung pang seasoning nila. Nga. Pero nung kumain ako finish your food. Finish your Or soup. baka yung ano. No, finish it. Baka meron silang yung, alam mo yung parang nilalagay nilang bamboo shoot na Meron mapanghi. siyang may kakaiba siyang lasa. Sabi nga, lasang Mapanghi yun eh, yung bamboo shoots. Pero nung nagpunta nga ako nung July, wala, ordinaryong mami lang. Tapos yung mami nila, napaka-ordinaryo. As in matabang. Maniwala kayo sa akin. It's not worth going. Tapos siopaw nila, hindi rin masarap. Na-disappoint ako, mahal-mahal ng siopaw, 180. Siguro sabihin nyo, mahal ba yun, 180? Hindi, kasi yung siopaw ng 7-Eleven, sarap na sarap ako. 30 pesos lang. Tapos yung special, nasa 50 pesos. Ang sarap. Kahit araw-araw kami lumalabas ni AJ, kinakain namin. Pero sa Mamon Look, tissue. Diyan kami tissue. Pero sa Mamon Look, napaka-bland, simple. No, eto yung tissue. Paper towel yan eh. Kaya mo na. Simple lang nung lasa. To the point na pwede mo sabihin matabang. Malupit pa sa Mamon Look. Ang hirap mag-park doon pagka Maubos ko na lunchtime. Ubos na. Sabi mo, hindi mo maubos. Gusto ko yung beef tsaka yung chicken. Yung ginawa ko talaga, sabaw nito, sabaw ng baka. Pakulo ko. Masarap yung chicken. Are you full? Masarap yung chicken. Perfect siya sa sabaw.
AJ, are you full? May napanood kasi ako sa Y-Files, no? Share ko sa inyo. Yung mushroom. Based on, may study yata yung taga Harvard na bakit daw nag-jump yung development ng tao, no? Certain period. So, ang theory nila, sinundan ng mga tao, yung mga sinaunang tao, mga Cro-Magnon, yung mga hayop. No? Siyempre, yung mga hayop sa Africa. Sinundan nila. So, kung saan man pumunta yung mga hayop, syempre, nag-iiwan sila ng dumi. Doon nag-grow yung mga mushrooms. Yan ang theory nila. Yun yung kinain nila, yung galing sa dumi. Kasi noong time na yun, lahat kinakain. Kadiri yun. Lahat syempre, nung unang panahon, lahat kinakain eh. Walang tapon. Pero yun nga, mushroom kinakain nila. Kaya, tapos nag-conduct ng experiment. Yung gumagamit ng mushroom, mas, luminaw daw yung mata, 200%, no? Luminaw yung mata, tapos yung memory nag-improve. Ang sinasabi kong mushroom, yung mga psychedelic, na illegal dito sa Texas. Ano yung tawag doon? Psychedelic. Magic mushroom. Magic Pero mushroom. ginagamit pala yun sa ano eh. Psilocybin. Psilocybin. Ano ba yan? Parang medical, for medical use. Yun ang kaya gawin kong title nito. Usapang mushroom. Okay? So, psilocybin, no? Hindi. Homemade mommy. Homemade mami ba? Mommy over here. Hap. Okay, balik tayo sa usapang mushroom. Yun nga, may kanandak na hanapin niyo yung episode na yun ng Y-Files. Which is logical naman, no? Na may certain characteristics yung certain mushrooms, hindi lahat ng mushroom. Ito hindi to. Pagka to, food grade to eh. Yung psychedelic. And then, kaya nag-click sa akin yung kwento na yun. Ibig sabihin na kuha yung attention ko. Kasi nagre-research ako, di ba? Example si Nostradamus. Si Nostradamus, guys, bago siya makakuha ng mga ang tawag doon, yung nakikita niya yung future, ang tawag doon, nagme-meditate siya. Nag-open daw ng sa pag-meditate niya, so baka daw gumagamit siya ng mga psychedelic, like mushroom. Hindi natin alam, hindi ang theory. Kasi pinapractice din yan sa sa South America eh, di ba? May mga tribo na may concoction sila ng mga kung anong herbal, tapos pag pinainom ka, mag-hallucinate ka, mga to the point na sinasabi na nakakausap daw nila si Lord, si God, mga ganon. Bus na. Okay, ano yun This is at your own risk, do your own research Huwag kayong basta manibala. Pero ako parang nakuha yung attention ko kasi parang nagmamatch yan sa ibang mga kaganapan. Sino pa ba? Si Sigmund Freud. 'Di ba? Addict din 'yun, si Sigmund Freud. Addict yun. Addict 'yun si Sigmund Freud. O yung mga matatalino in the past. Nagda-drugs din. Oo. Addict 'yun, Sigmund Freud. Sino pa? Basta gayon, yung mga Addict o nagagamot mo sila? alam ko si Sigmund Freud addict. Pero yung si Nostradamus talaga, ginagamit niya lang para siya sa meditation niya. Pero hanggang ngayon ginagamit pa rin sa South America yon yung mga concoction na herbal, may mushroom ganyan. Magic mushroom. Okay, so ang maganda sa Y-Files, guys. Ito share ko sa inyo, Similar with other stuff na mapapanood nyo sa internet. Yung maganda sa Y-Files, pine-present nila yung naririnig nila, yung mga kwento. And then sa huli, magsasabi sila ng facts. Facts. Hindi mo pwedeng kontrahin yung facts yun eh. Okay, so regarding sa magic mushrooms, sinabi din ng Y-Files na yung side effects. Unang-una, addicting. Diba? Ano pa ba, yan? Tapos paranoia. Mapaparanoid ka, mapapraning ka. So parang nagda-drugs talaga. Parang gano'n. So, take it at your own risk. I don't advise you doing it na lang attention ko. Nakuha yung attention ko. Kasi
na when I look back at naalala ko, si Nostradamus, no, pag nagko-concentrate siya, magamit siya ng mga hindi natin alam, herbal concoction or psychedelic concoction. So, yun ang danger, guys, no? Kaya, meron din may ethics din involved, no? Tinatanong ko yung sarili ko, gagamitin ko kaya yun o hindi? All this time, tumanda ako na hindi gumagamit ng ganun, no? So, di ba? At saka kapag kasi openly ka gumagamit ng ganun, makita mo, magiging paano ka magiging ehemplo ng mas bata sa'yo pag nalaman ng anak mo, ay nako, hindi mo sila pwedeng pagalitan pag nalaman mo gumagamit sila kasi ikaw pala gumagamit eh. And tignan nyo na lang yung mga data, no? Maraming buhay ang nasigira dahil sa droga. So, ang ina-advocate dun sa study ng magic mushroom, microdosing, di ba? Sabi, microdosing daw. Hindi ko alam. Para hindi ka talaga ma-addict, hindi ka mapraning. Para yung side effects daw, konti-konti lang. Hindi ko alam, pero maganda yung issue nung yung topic ng Y-Files na yan. Itlog. Sa kanya, busog ka na. Hindi pa. Ako na huli kasi nagbablog ako. Paborito ko to. Ano masabi mo? Salamat ka naman. Ang sarap. Ang sarap. Masarap. Kaya maganda talaga pag homemade. Hindi mo tinitipid eh. Tsaka hindi mo na kailangan punta sa restaurant. Punta ka sa Hindi restaurant. tinipid at hindi rin tinamad. Siksik legleg. Kasi kailangan nila labor of love eh. Kailangan bantayan mo yung pagbablanch. Kailangan Akala ko bantayan mo. kulang ako sa sabaw. Tama lang. Tama lang. Yung bowl natin. Gusto mo maglalda sa video ka? Hindi, ayoko. Ngayon ka naman nila eh. Hindi yung bowl nga. Akala niya kanina, itong bowl na to, akala niya hindi siya mabubusog, no? Akala mo hihirit ka pa ng sabaw. Hindi, tama lang. Nakakabusog talaga. Kaya bilib din ako sa mga Chinese eh, kasi na-invento nila to, yung noodles. Kung ako tatanong ngayon, mas practical lang noodles. Sabi mo, kakain ka ng kanin, hindi mo na Hindi mo na mabigat. Mas practical lang noodles kumpara sa rice. Yung rice, mahirap masalimuot eh. Kailangan mo pang lutuin. Lutuin ng matagal, kailangan mo bantayan. Mas mahirap mag-prepare ng rice compared sa noodles. Pakulo lang. Tapos, mga Mexicano naman, mga Hispanic, yung nila taco. Diba? Mas madali ding i-prepare yun. Pero I mean, you're getting the same carbohydrates. Carbohydrates din yung niya eh, taco niya eh. Yung rice natin matagal i-prepare. Tapos kailangan po pumili ng certain type of rice, yung tubig. Samantalang sila sinisir lang yung yung taco. Iniinit lang yung taco, tapos ito namang noodles babawi sila sa sahog. Oo, tatatarin nila ng sahog. So parang na-appreciate ko talaga yung nila eh. Yung culture, yung culture food nila. No? Ewan ko ba, sa atin. Culture food o food culture? I don't know, culture food tawag ko doon. Culture Hindi, yung kasi, di kunyari, magbabaong ka. mali. Kailangan mo ng baonan talaga, puno ng rice. Ay, nako. Sila mas madali. Mas madali yung on the go. Kaya siguro mas sumisikat yung noodles kumpara sa rice meals. Tapos, mga Amerikano or mga nasa West, ayaw nila masyadong carbohydrates. No? Carbohydrates, masama yan. By the way, good news, bumaba yung A1C ko. Hopefully, bababa pa. Kaso kumain ka ulit ng starch. Oo nga, bukas babawi ako. Sabagay, Hindi ako nag-rice today, buong araw. Hindi yan white. So, ang mataas daw sa sugar is white. Ano ba ito? White rice, white bread, and potatoes. Talaga? Hindi ako nag-rice na yan eh. Anything white. Potatoes. Basis yan Potatoes, white rice, white bread. So, kung hindi yan white, yellow yung noodles natin. Oo nga, yellow eh. Hindi yan Baka hindi starchy. Baka made of corn yan, kaya yellow. Imagine yun, guys, no? Sa isang pero paano mo ipapaliwanag na isang bowl lang busog ka na, pero pag nagra-rice tayo, kailangan pa bumalik mag-second sa rice. Hindi siya ganun ka-feeling. May
Yung sabaw. Kaya nga, hindi ganun ang feeling. Hindi feel agad yung stomach mo. Hanggaan. Mga, ang gusto ko rito, complete meal na. Halo na yung gulay. Lapit na ako. Ako na lang naiwan. Ayun guys, tapusin ko na yung vlog na to. Sinama ko lang kayo habang kumakain ako ng noodles na pin-repair ko. From scratch. From scratch. Kaiwalay pa yung kalos oh. Anong masarap na sahog? Yung beef tsaka chicken. Bye! Tapusin ko na. Bye!